Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang nating batiin ang ating mga kaagapay dyan sa Shelby Food House sa Santo Tomas, La Union na sina Sister Sheila and Brother Engineer Bob Mendoza. Kasama po ang kanilang mga anak na sina Brent and Shelby. Pagpalain kayo ng Panginoon, Mendoza family. Patuloy din natin pinasasalamatan ang Panginoon sa buhay ng ating mga kamanggagawa, kaagapay, ang David family sa pangunguna po ni Engineer Romeo David at ni Brother Engineer Romar David. Pinasasalamatan din natin ang patuloy na pananalangin at pagsuporta sa gawain ng Panginoon ang ating kapatid na si Sister Evelyn Tagud, ganun din si Sister Teresita de Pantorum ng La Union. Maraming salamat mga kaagapay at mga kapatid sa inyong buhay paglilingkod. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may temang laging magtagumpay. Binabati ko kayong lahat ng mabuhay. Sa wakas, tayo ay nakarating na sa finish line. Ito ang huling aralin natin tungkol sa mga taga-Roma. At sa darating na mga panahon, magkakaroon pa tayo ng ibang pagkakataon na mag-aral muli patungkol sa temang ito. Subalit sa ngayon, dito natin tatapusin pansamantala ang ating pag-aaral sa sulat na ito na tunay na napakalalim. At nararapat lang kaagapay na ang huling aralin natin ay tungkol sa tagumpay laban sa kaaway, ang dyablo. Laging magtagumpay. Noong nagsimula tayo sa pag-aaral na ito, nakita natin na ang sulat sa mga taga-Roma ay tungkol sa ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay kaligtasan mula sa kasalanan at sa lahat ng epekto nito sa tao at sa buong daigdig, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Masasabi din natin na ang kaligtasan ay tagumpay laban kay Satanas. Kaagapay, mahalaga ang katiyakan ng tagumpay para sa atin. Ito ang pangako ng Diyos sa atin dito sa Roma. Tiyak na bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay laban sa dyablo o kay Satanas. Romans chapter 16 verse 20, "The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you." Sabi sa Tagalog, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Pero si Satanas ay isang espiritong hindi natin nakikita. Paano natin siya mapagtatagumpayan? Oo, totoong hindi natin nakikita si Satanas, pero makikita natin ang mga taong kinakasangkapan niya at mapagtatagumpayan natin si Satanas kung maiiwasan natin at makontra natin ang mga pakana ng mga kampon niya. Bago ang lahat, dapat natin laging pakatatandaan, ipapasok ni Satanas ang kanyang mga kampon at ihahalo niya ang mga ito sa gitna ng mga miyembro ng simbahan. Mismong ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng ganitong babala. Matthew chapter 13 in verses 24 to 26. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed
good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. And in verses 37 to 39, he answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels." Kaagapay si Apostol Pablo ay nagbigay din ng katulad na babala. Noong nagpaalam siya sa mga Kristiyano sa Efeso, binigyan sila ng mahigpit na warning at paalaala. Basahin natin ang mga gawa, kabanatang 20 sa mga talatang 29 hanggang 30. "Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mabangis na asong gubat na walang patawad sa kawan, at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila." Kaagapay sa daigdig na ito, matatagpuan ang dalawang uri ng tao, ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Magkakasamang namumuhay sa daigdig ang dalawang uri ng mga taong ito. Ang malungkot ay pati na sa loob ng simbahan, ipapasok din ni Satanas ang kanyang mga kampon. Papaano natin makikilala kung sino ang mga masasamang damo? Diyos lamang ang nakakakita ng puso ng bawat tao, at Diyos lamang ang may karapatang humatol sa kanila. Subalit may mga palatandaan na dapat nating manmanan sa mga kampon ng dyablo. Basahin natin ang Roma kabanatang 16 sa mga talatang 17 at 18. "Ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ng mga katitusuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang." Kaagapay, suriin nating mabuti ang dalawang talatang ito. Ayon sa Roma kabanatang 16, sa mga talatang 17 at 18, may 4 na palatandaan ang mga kampon ni Satanas. Una, naghahasik ng pagkabahabahagi. Ikalawa, naglalagay ng katitisuran. Ikatlo, naglilingkod sa tiyan. Ikaapat, mga bolero. Isa-isahin nating talakayin ang mga palatandaang ito. Una, naghahasik ng pagkabahabahagi. Si Satanas ay isang mahusay na general sa gyera, at ginagamit niya ang mga estratehiya at taktika na mabisa sa gyera. Ang isa sa mga taktikang subok na epektibo ay ang paghahasik ng pagkabahabahagi sa loob ng iglesia o simbahan. Sa English, ito ang kasabihan, divide and conquer, paghiwa-hiwalayin at magtagumpay. Naalala ba ninyo ang kwento tungkol sa 10 magkakapatid na lalaki na lagi nag-aaway-away? Isang araw, tinawag sila ng kanilang tatay at binigyan ng bawat isa ng tig-1 pirasong o patpat ng kawayan. Pagkatapos ay sinabi sa kanila, "Sige, bawat isa sa inyo, baliin ninyo ang inyong kawayan o ang inyong patpat." At napakadaling nabali ng bawat isa ang kanilang patpat. Sunod ay binigyan uli ng ama ang kanyang mga anak ng panibagong patpat at saka sinabi, "Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga patpat at pagsamasamahin at tatalian ko para maging isang bugkos." At sinabi ng ama sa mga anak, "Sige, bawat isa sa inyo sikapin ninyong baliin ang bungkos ng mga patpat." At sinikap ng magkakapatid na baliin ang bungkos ng mga patpat, pero silang lahat ay nabigo. Pagkatapos ay sinabi ng ama, "Mga anak, ang bawat isa sa inyo ay tulad ng isang patpat o isang stick.
Kung kayo ay nag-aaway-away at iwahiwalay sa isa't isa, darating ang inyong kalaban at madali kayong baliing isa-isa. Pero kung kayo ay nagkakaisa, mahirap kayong matalo ng inyong kalaban. Alam nyo, eksperto si Satanas sa paggamit ng taktikang ito. Divide and conquer. Kaya nga naghahasik siya ng mga kampon niya sa loob ng simbahan. Mahalata natin yan kung sino sila sapagkat sinisikap nilang paghiwa-hiwalayin at pag-away-awayin ang mga miyembro ng iglesia. Paano nila isinasagawa ito? Ang isang mabisang paraan nila ay ang tsismis. Magkakalat sila ng mga tsismis tungkol sa mga miyembro at susulsulan nila ang isang miyembro laban sa ibang miyembro at bubulong sila ng ganito. Alam mo ba, ganito at ganon ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Ano, pababayaan mo na lang bang pupulaan ka ng ganyan? Sige, sugurin mo. Diba? Hindi lamang mga miyembro, pati ang pastor at mga lider ng simbahan ay gagawan ng tsismis. Ibubulong ng mga kampon ni Satanas sa tainga ng mga miyembro. Alam ba ninyo, ganito, ganoon si lider, ganoon si pastor. Ganyan yung kapatid na yan. Para patayin ng tsismis, dalawang mabisang aksyon ang magagamit natin. Una, huwag pakinggan ang tsismis. Ikalawa, huwag ikalat ang tsismis. Ang pinakamabisang aksyon sa lahat ay sundin natin ang 3 hakbang na ipinag-uutos ng Panginoon na dapat gawin natin kung may lumitaw na problema sa loob ng iglesia. Basahin natin ang Mateo Kabanatang 18 sa mga talatang 15 hanggang 17. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng 1 o 2 upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Kaagapay, pansinin nating mabuti ang bawat hakbang. Unang hakbang, personal at isahang pag-uusap. Kung may problema ka sa isang kapatid, kung may napapansin kang bagay na hindi nararapat sa iyong kapatid, huwag mong itsismis ito. Sa halip, puntahan mo siya ng diretsahan at personal at isahang kausapin tungkol sa bagay na iyong nakita. Kayong dalawa lamang ang dapat makaalam ng iyong pag-uusap, huwag sabihin sa iba. Kung nakinig sa iyo ang iyong kapatid at naayos ninyo ang problema, diyan na matatapos ang pag-uusap. Huwag nang babanggitin muli ang tungkol doon. Subalit kung ayaw niya makinig, tumuloy ka sa pangalawang hakbang. Ikalawang hakbang, magsama ng 1 o 2 kapatid. Dapat matured Christian. Kristiyanong may hustong gulang ang isasama bilang saksi sa pag-uusap. Sa tulong ng mga saksing ito, sikaping magkaunawaan kayo ng kapatid na may problema. Kung makinig ang kapatid at maayos ninyo ang problema sa pamamagitan ng pangalawang hakbang, dito na matatapos ang pag-uusap at wala nang ibang makakaalam tungkol sa problema kundi kayong 3 o 4 lamang. Subalit kung ayaw niya makinig, tumuloy ka sa pangatlong hakbang. Ikatlong hakbang, sabihin sa buong iglesia. Kung talagang grabe ang problema at hindi malutas sa una at pangalawang hakbang, dapat ipaalam ito sa buong iglesia. Ang ibig sabihin, tatawag ng isang pagpupulong ang buong iglesia kung saan mga miyembro lamang ang dadalo. Doon sa pagpupulong ay ilahad ang problema, hayaan ng mga lider at mga miyembro ang magbigay ng kanilang mga payo. Ang layunin ng pulong ay hindi upang husgahan ang nagkasalang kapatid, kundi tulungan siyang magsisi at magbago. Kung makinig siya sa iglesia, mabuti, sapagkat napanumbalik ninyo ang naliligaw na kapatid. Subalit, kung magmatigas pa rin ang nagkasalang kapatid,
Masakit at mahirap mang gawin ito, pero kailangang may matutunan ang kapatid na nagmamatigas. Katulad ito ng kanser sa katawan. Dapat putulin at alisin ang bahaging may kanser para wag itong kumalat sa buong katawan at upang wag tuluyang mamatay ang buong katawan. Ang membrong nagmamatigas at nagpapatuloy sa kasalanan ay isang kanser na dapat alisin upang mapangalagaan ang buhay at kalusugan ng buong iglesia. Subalit tiyakin natin na sa pamamaraan at gabay pa rin ng Panginoon ang ating gagawing hakbang na ito. Amen. Magpatuloy tayo sa pag-aaral sa mga ginagawa ng kaaway sa atin. Una, naghahasik ng pagkabahagi. Ikalawa, naglalagay ng katitisuran. Ito ang pangalawang palatandaan na mga kampon ng dyablo. Naglalagay sila ng katitisuran. Basahin natin muli ang Roma Kabanatang 16, talatang 17. Ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutuhan. Lumayo kayo sa kanila. Tinutukoy dito ang katitisuran o mga hadlang para maligaw o hindi makarating sa tamang aral ang mga tao. Dalawang uri ng katitisuran ang dapat nating iwasan. Una, maling doktrina. Dapat bantayan natin na huwag makapasok sa ating simbahan ang mga maling doktrina, mga maling paniniwala, maling aral o maling turo. Ang mga kampon ng dyablo ay mapaghahalata natin sapagkat sila ay nagtuturo ng mga bagay na salungat sa Biblia. Para maingatan tayo sa maling doktrina, dapat maging masipag tayo sa pag-aaral ng Biblia. Dapat alamin natin ang mga tamang katuruan ng ating pananampalataya. Halimbawa sa ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, natutunan natin ang tamang aral tungkol sa kaligtasan na ito ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ba ninyo kung paano tinuturuan ang mga empleyado sa bangko para makilala nila at mahalata ang huwad na pera or counterfeit money? Pinag-aaralan nila ng mabuti ang mga katangian at palatandaan ng totoong pera or genuine money. Hindi nila pinag-aaksayan ng panahon na pag-aralan ang huwad na pera. Sa halip, inaalam nilang mabuti ang tunay na pera. Ganoon din ang dapat nating gawin patungkol sa doktrina. Dapat pag-aralan at unawain nating mabuti ang wastong doktrina at kapag kabisado na natin kung ano ang wastong doktrina, mapaghahalata na natin ang maling doktrina. Pangalawa, maling pamumuhay. Ang pangalawang katitisuran na dapat nating iwasan ay ang maling pamumuhay. Kung sinasabi ng isang tao na siya ay Kristiyano, subalit nagpapatuloy naman siya sa kasalanan, siya ay naglalagay ng katitisuran sa daan ng mga tao para mahadlangan sila na lumapit sa Diyos. May kasabihan nga tayo, your actions speak so loud, I cannot hear what you are saying. Ang iyong mga gawa ay masyadong napakaingay, hindi ko marinig ang iyong sinasabi. Kagapay kapag nakikita ng mga di-Kristiyano na ang pamumuhay natin ay salungat sa aral ng Biblia, sasabihin nila, pareho lang naman tayo, wala ka namang pagkakaiba sa akin, bakit pa ako sasampalataya kay Kristo? Ang mga kampon ni Satanas ay mapaghahalata natin, mahilig lang silang magsalita, pero hindi naman sila gumagawa ng naaayon sa kabanalan at katuwiran at pag-ibig na kay Kristo. Ikatlo, naglilingkod sa tiyan. Ang pangatlong palatandaan ng mga kampon ni Satanas ay naglilingkod lamang sila sa kanilang tiyan. Ano ang ibig sabihin nito? Una, ang kanilang sinasalita at ginagawa ay may layuning pansarili. Laging nasa isip nila ang kanilang sariling pakinabang. Sumapi sila sa simbahan o sa iglesia dahil umaasa sila na may matatanggap silang pakinabang.
Sa John chapter 6 ay makikita natin na maraming mga tao ang nagpasyang sumunod kay Kristo pagkatapos na gumawa ang Panginoon ng himala ng pagpapadami ng tinapay at isda. Sa katunayan, gusto nilang pilitin si Kristo na maging hari nila. Pero anong sinabi ng Panginoon sa kanila? John chapter 6 verses 26 and 27. Jesus answered, "Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father has placed his seal of approval." May mga taong sumasapi sa iglesia para sa material na pakinabang. At may mga simbahan at mga grupo na nangangako sa mga tao na kung sila'y magiging miyembro, bibigyan sila ng trabaho o dili kaya'y tatanggap sila ng material na tulong o ayuda mula sa iglesia. May mga tao naman na ayaw pumasok sa simbahan kasi ang tanong nila, magkakapera ba ako dyan? Isang paalaala sa ating mga Kristiyano, huwag nating hikayatin ng mga tao sa pamamagitan ng pangako na kung sasapi sila sa ating iglesia, sila ay may tatanggaping ayuda o pakinabang. Ang taktika ni Satanas ay sisikapin niyang alisin ang ating paningin sa espiritual na pakinabang, kundi sisikapin niyang ibaling tayo sa material na mga hangarin. Kaya mag-iingat tayo sa mga kampon ng dyablo na naglilingkod sa kanilang sariling pakinabang at hindi sa Panginoon. Ikaapat, mga bolero. Ang ikaapat na palatandaan kaagapay ng kampon ni Satanas ay sa kanilang pananalita. Sila'y mahusay at matamis magsalita, pero puro pambobola lang pala. Anong ibig sabihin ng pambobola? Sa English ay flattery. Ang pambobola ay mga salitang hindi katotohanan kundi mga salitang pumupuri sa kausap at mga salitang sumasang-ayon sa kagustuhan ng kausap upang makuha ang simpatya o pagtitiwala ng kausap. Para silang mga salesmen, mga negosyanteng ahente na iniengganyo ang mga tao upang gawin silang mga tagasunod o kaya'y bibili ng kanilang produkto. Ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol dito. Sa pangalawang Timoteo kabanatang 4 sa mga talatang 3 at 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga kathang isip. Sa dalawang talatang ito ay tinutukoy ni Apostol Pablo ang mga guro at kanilang mga tagapakinig. Ang mga tagapakinig ay gusto lamang makinig sa mga aral na sumasang-ayon sa kanilang pagnanasa at kagustuhan. Dahil dito, ang mga bulaang guro, mga kampon ni Satanas ay ibibigay sa kanila kung ano ang gusto nilang marinig. Kikilitiin nila ang tenga ng mga tagapakinig, bobolahin sila at sasabihin lamang ang mga magaganda at matatamis na salita na nakapagpapalaki ng loob ng mga tagapakinig. Sa kabilang dako, ang tunay na lingkod ng Diyos ay mga ngaral ng may katapatan at sasabihin ng buong katotohanan, masakit man itong pakinggan. Ang sabi sa unang Tesalonica, kabanatang 2 sa mga talatang 3-5, sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang, kundi kung papaanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso, sapagkat hindi kami natagpo ang gumamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ninang balabal ng kasakiman, saksi namin ang Diyos.
Sa Diyos ang papuri. Diyan muna magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang laging magtagumpay. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.